Paano kapag dumating ang isang araw kung saan ikaw ay nagugulumihanan at tila hindi makapagpasya? Winawaring kung ano nga ba ang papanigan, ang puso nga ba o ang isip? Kasiyahan mo ba o kasiyahan ng iyong pamilya? Pipiliin mo ba ang gawin ang kung ano sa tingin mo ay tama o hahayaan mo na lang ang isang bagay na mangyari? Handa ka bang talikuran ang iyong kinagisnan para sa iyong kasiyahan? Ikaw, ano ang gagawin mo kapag napunta ka sa sitwasyong ito? Ako nga pala si Isha at ito ang aking kwento. Mga anak, bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain binigay po ngayong araw po. Maraming salamat po sa lahat ng binigay niyo po sa aming biyaya sa araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at maraming salamat po sa inyong mga binigay ngayong araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Na mga anak, kumain na kayo. Mama, kailan ako pala yung tayo? Ay, oo nga pala, buti may naalala mo sa susunod na linggo. Meron ba kayong pupuntahan pagkatapos na ito? Wala naman. Sige. Pagkatapos na lang nito, bumili na lang kayo ng mga regalo. Sige. Kuya, ano bibilin mo para kay Tanya? Siguro mga laro na lang muna, tapos dagdagan ko na lang ng mga accessories. Sige. Kami ni Sarah, bibili na lang kami ng damit. Siguro magkita na lang tayo mamaya dun sa may Jollibee sa baba. Doon? Sige. Mauna na ako Mag-ingat kayo Bye-bye. Magkita na tayo mamaya. Isha, tawag ka ni Ma'am Cruz. Pumunta ka na doon sa faculty. Bakit daw? Walang sinabi sa amin si Ma'am. Pinapasulo kayo. Sige, puntahan ko na lang muna si Mama. Una na kayong kumain. Pasabay na lang ako ng order. Yun ka na lang din magpunta sa normal table namin. Yun ka lang. Sige. Pagdating sa iyo, di alam. Naghahanap kasi kami ng member para sa choir. Para dun sa Bible study na i-host namin. Naalala ko na marunong ko palang kumanta. Pwede ka ba every Thursday? Every Thursday lang po? Yes, oo. Sige lang po, ma'am. Wala naman po akong ginagawa sa ganong araw. Okay. Thank you na ha. Isisend ko na lang sa yung details and infos pa sa susunod. Hindi na po ako, ma'am. Thank you po. Yan na pala si Isha eh. Hi, I'm Bea. Isha. I hope you don't mind me sitting here with you guys. Sure. Make yourself comfortable. So, Isha, tungkol saan ka pala yung... Bakit ka tinatawag mo? Naghahanap sila ng choir members eh. Pumayag naman ako kasi wala naman akong ginagawa sa araw na yun. And mahilig din naman ako kumanta kaya it's a win-win for me. Okay, good luck.
Sige anak, ingat ka. Ishawi, remember me, Bea, kaibigan ni Rachel. Hi Bea. Yes, I remember you. Dito ka pala. Di kita napansin kanina. Oo nga eh, nagulat nga ako nung nagkita tayo. Kala ko di mo na ako nakilala. Kamusta yung music? Balita ko magaling ka pala kumanta eh. Sus! Mahilig lang talaga ako kanta, no? Ang ambol mo naman. May gagawin ka ba mamaya? Let's have dinner. Later? Sige, tara. Sa ano na lang tayo? Cafe or restaurant? Cafe with group. Kaya ito pa ako. Sige na lang tayo. By the way, babe, saan school ka pala galing last time? Kasi di ba nasabi mo na bago lipat ka lang sa school namin? Nasa Manila ako, pero lumipat na kayo ngayon. Kaya nag-transfer ako dito. And I'm so glad na nakilala ko si Rachel. Kasi nung after high school, wala na kami contacts. Wala yun. Ano na masaya ako kasi makilala ko siya. At pinakilala ka na rin sa akin. Isha, nakikita kita these days, parang ang lungkot mo. Ang lalim-lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Wala naman, ma. Okay lang ako. Salamat sa pagtatanong. Sige, kung may problema ka, andito lang ako. Sabihin mo palagi ka na. Hindi mawala sa isip ni Isha ang nangyaring pag-uusap nila ng kanyang mama. Kaya naisipan niya na maglaan ng oras para sa kanyang sarili. Napagpasihan niya na sabihin niya na ito sa kanyang pamilya. Buo na ang kanyang loob at sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. Naniniwala siya na wala namang mali rito. Narealize niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masusunod mo ang iyong pinaniniwalaan at pinahahalagahan ng reliyon mo. At kung mangyari man ito, hindi man ibig sabihin na tinatalikuran mo na to, di ba? Iba-iba pala ito para sa bawat tao. Nagpunta siya ng simbahan upang taimtim na magdasal at kausapin ng Diyos at humingi ng gabay. Ma, may sasabihin kasi sana ako. Matagal ko na kasi itong nakikita sa sarili ko eh. And feeling ko ngayon na yung tamang panahon para malaman ko. Everything's fine naman sa akin. Pero recently, nalaman ko kasi na I like girls kasi na hindi ko na alam kung gagawin ko nung hinaligagas ko nandun. Ano? Anong sinasabi mo? Halo-halong emosyon na kasi yung nararamdaman ko, ma. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Pinapangunahan ako ng tao. Pero pag sinabi ko ba to, matatanggap niya ba ako? Emosyon, emosyon? Sa tingin mo ba papayagan ka ng Diyos sa ginagawa mo? Pero ma, anak mo ako! Anak kita kaya mo ginagawa ko yung tama para sa'yo. Itigil mo yan. Masama yan sa Diyos. Puro na lang ba, Diyos? Paano naman ako? Ano ba yung mga pinagsasabi mo sa akin? Nanginibang ka lang. Hindi yung totoong emosyon. Yung totoong emosyon, na makikipagrelasyon ka sa lalaki. Sa ibang kasarian, hindi sa katulad mong kasarian. Ay, paano na yung gabiyahin ka ng mga kapatid mo? Na-disappoint ka naman na. Hello, Bea.
Hindi ko in-expect na gagawin ko to someday. Pero gusto ko lang sabihin na simula nung nakilala kita at nakasama, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na konting-konting nabibighani sa iyo. Hindi ko alam kung anong meron ka na nakakuha sa aking puso. May mga oras na pinagdudahan ko yung nararamdaman ko. Pero ngayon, sigurado na ako. Bea, gusto kita. Gusto kita sa paraan na hindi ko maipaliwanag. And I decided to do this kasi naniniwala ako na love should not be hidden. Marami mang pinagdaan ng pagsubok ay hindi ako kaagad na sumuko. Nanatili ako matatag at determinadong gawin ang aking layunin. At ngayon, masaya kong masasabi na wala akong pinagsisihan sa anumang desisyon na aking ginawa. Pinili kong panigan ng aking puso't isipan at ginawa ko ang kung ano sa tingin ko ay tama. Para sa mga tao na katulad ko na may hinaharap na problema sa buhay, huwag kayong magdadalawang isip na magpahinga at pag-isipang mabuti ang mga desisyon na inyong gagawin. Muli, ako si Isha at maraming salamat sa pagsubaybay